Tapos noon, 2013, nagka-cancer kasi ako eh. Ay, ganun ba? Oo, Yan, di ko alam. so leukemia. Wow. So 2014, Grabe. nag-decide na akong mag-retire sa pagkukusina. Tapos, So ano ka pala? Cancer survivor ka? Oo. Wow. So, ang saan kasi, ang prinsipyo ko sa buhay, pagdating mo ng 50, Mm. 50 na ako eh. Mm. Ibig sabihin nun, palubog na araw mo. Yun. Di ba? Oo. So dapat, marunong ka na kung paano ka hihinto. Mm-mm. O kaya, ano ka na, ipepreno ka na. Kasi kung hindi mo ipepreno yan, madali lang ang buhay. Di ba? That's true. Oh! Kuya, kamusta? Ano? Busy ka ba? Hindi naman, nice lang. Ayos lang. Oh, bakit? Wala, binibisita lang kita dito. Para tayo ay makapag-usap. Oh, ano yan? Ayan, kasama natin Ano si ano natin? Kuya Phil. Oh. Hello? Ayan. Itur mo muna kami, Kuya Phil. Ano bang ginagawa natin yan? Ito is GMC na, ano ba to? Ano ba tawag dito? Terrain. GMC Terrain. Oo. Okay. So, dinetail siya ngayon. Mhm. So, ngayon, i-inspect naman ni Todd Okay. for, I don't know kung ano naman, para at least ready for sale na siya. Ayos. So, other than that, Kuya Phil, pakilala ka muna. Ano ba yung trabaho mo talaga dito? Ano yung ang ginagawa mo? trabaho ko ako si Phil Santos. Hmm. Ang trabaho ko for Go Auto Company, which is yung Go Auto West, tsaka Bavaria BMW. Mhm. Ako yung in charge ng paint protection film nila. Okay. Ayun. From yung partial hanggang sa whole car, binabalutan ko sila. Ika nga, ang tawag ko sa sarili ko dito sa Canada, ako ay isang magbabalot. Magbabalo. O, di ba? Diba, Ang hindi ko ganda kailangan nun. sabihin paint protection Yes. specialist. Magbabalot in short. Gaano mo na katagal ginagawa to? Yung trabaho kong, Oh, yung trabahong ganito. Yung magbabalot. Yung magbabalot since 2017. 2017. So kung 17, Okay. 20, 8 years na. 8 years na, ano? Oo. Oo. Kasi nung lumipat ako dito sa company, Bavaria pa lang to, hindi pa Go Auto to. Mhm. Ah, Kasi bago lang to 2016. eh. Oo. Bago lang yung lahat ng binili ng Go Auto ang Bavaria. So, luckily, binigyan ako ng chance ng mga former boss ng Bavaria noon na mag-train Okay. ng paint protection film sa Expel. Mhm. Actually, by myself yun, hindi yun pinadala ko somewhere. Okay. So, Yeah. graduate ako ng YouTube University. YouTube University, doon ka lang natuto ng mga ganito? Wow. Pero syempre, Galing naman. nasa sa'yo yan kung gusto mong i-acquire na matuto talaga. But other than that, excuse lang. Yes, no worries. Ito yung ginawa niya, oh. Yan. So, mamaya tatanungin natin yung detalye. At kung meron siyang project ngayon na gagawin, aalamin natin. So, yan yung GMC, oh. Ayan, pinaprepare ni Kuya Phil para dun sa client namin na bumili ng sasakyan na ito. Ayan. Yeah. So, ano ba? Ayan. So, pero prior to this, Kuya, ano yung trabaho? Prior to this, okay. 2011, nung nag-land ako dito sa Canada, Mm-hmm. pero... Ano yun? Early Landed 2000. immigrant ka? Okay. That was, hindi naman actually, paano ba? Yung dito ko na pre-process. Dito mo na pre-noses. Pero hindi ka nag-land dito as temporary foreign worker? Hindi. Okay. So anyway, so yun, ang profession ko talaga is chef ako by profession. Oo nga, may nakakilala sa iyo eh. Chef ka daw dun sa isang restaurant Pero eh. kasi hindi ko trip yung yung nagpapakilala ko ng may ganito. Hindi ko Yes. trip ang nagbibigay ako ng title sa sarili ko. Mm. So, actually, kahit pa May nakakakilala sa iyo. Meron kasi matanda na ako. Yun ba yun? Yun. Oo. Pero hindi ako yung tipong tao na mahilig sa yung sa title. Yes. So, Oo. tawag ko na sa sarili ko, nung ako isang kusinero,
kitchen helper. Kitchen helper, Oo. ano? Oo. Kumbaga, tagabalag lang ako ng patatas at sibuyas. Ayan. Samahan pa natin ng bawang. Ganun lang. Pero, Oo. for 17 years, chef ako. Okay. So, hindi ako nag-train hindi ako nag-work sa mga fast food. Pagka-graduate ko ng college, diretso ako sa hotel. Sa hotel ko. Hotel lahat ang okay. pinagtrabahuhan ko. Ayun. So, ang last stint ko dito sa Canada, yung Marriott Hotel pa, yung River Cree. Okay, yung River The Cree. Sage, Yes, yes. yung steakhouse nila doon. Tapos noon, 2013, nagka-cancer kasi ako eh. Ay, ganun ba? Oo, Yan, di ko alam. so leukemia. Wow. So 2014, Grabe. nag-decide na akong mag-retire sa pagkukusina. Tapos, So ano ka pala? Cancer survivor ka? Oo. Wow. So, That's something na hindi ko alam. Gusto ko i-pursue talaga yung kotse kasi yung bata pa ako, mahilig ako sa kotse. Hindi lang ako sinuportahan ng magulang ko dahil alam mo naman, yung mga kasabihan ng matatanda noon. Oo, nung una. Anong mangyayari sa'yo kung ganyan lang trabaho mo? Pero ako, sinunod ko lang yung gusto ko na maging isa tungkol sa kotse. So after you retire, dito ka? Dito. Yun, okay. So retired ka na, ibig sabihin. Sa pagluluto. Sa pagluluto. Oo. Okay. Pero yung dito, sa ginagawa ko to, nag-enjoy naman ako. Kasi ito nga, talaga hilig ko yung to eh. yes. Hilig ko tong kotse. Kumbaga, magpaganda ng kotse. Pero, siyempre, ngayon tumanda na, naglaylo na din ako. Kumbaga, Okay. dati, sa akin, hindi pwede yung coaching ganito lang. Pero ngayon, settle na lang ako sa ordinaryong sasakyan. Ayun pala. Pero still, nandyan pa rin. Kasi taon-taon naman, umuwi ako ng Pilipinas. So meron pa rin naman ako doon mga ilang mga sasakyan na collectibles. Para sa akin, na ako collect na mga well-restored na sasakyan. Oo. Mga vintage to? Not, Mga pwede classic. yung isa, pwede kong masabing ano na. Classic yung isa, na. 5 taon na lang, vintage car na. Vintage car na. Meron akong 1980 na Toyota Starlet na pangkarera. Wow. Tapos meron akong ilang taon na ba yung isa kong kotse? 30 years old ata na na Mercedes-Benz na E-Class. Tapos ngayon, meron akong isang pang-araw-araw doon na 2007. So bali tatlo sasakyan mo? Hindi lang, dati mo Hindi dami. lang, marami pala. Pero wala. Yung ngayon, 3 na lang. Dati, Okay. may motor pa ako dito, may motor din ako sa Pilipinas. Pero lahat, binenta ko na. Yun. Kasi, Ayos. let's face the fact, medyo naging mahaba na yung usapan. Okay lang. Ang sa akin kasi, ang prinsipyo ko sa buhay, pagdating mo ng 50 na ako eh. Ibig sabihin nun, palubog na araw mo. Yun. Di ba? Oo. So dapat, marunong ka na kung paano ka hihinto. O kaya, ano ka na, ipepreno ka na. Kasi kung hindi mo ipepreno yan, madali lang ang buhay. Di ba? That's true. If you're going to look at it, dati, natatawala ako, 40 lang ako noon. Kumulgot lang ako sandali, pas 50 na ako. Yun na nga. So, imaginein mo, Ang bilis ng from now panahon, on, 2025, 10 years time, senior citizen ako. Pero, ganoon talaga ang buhay, di ba? Pero plano mo bang mag-settle sa Pilipinas? O Sa dito Pilipinas Canada? ako. Pilipinas. Hindi, honestly, pagdating ko nandito, ako una kong tinanong, magkano ang bahay? Tamihin ko sa inyo, hindi ko kaya bumili ng bahay. Kaya up to now, wala akong bahay. Okay. Kasi, hindi ko nila lahat. Pero sa totoo lang, ang tao, kaya tayo nadadali, meron tayong tinatawag na yung tatlo yung ibig sabihin ng kaya, Okay. kinakaya, Kinakaya. at kakayanin. At kakayanin. Ang problema, akala nila yung kaya, pare-pareho ang meaning noon. Yun na nga eh. O, di ba? Sa akin kasi, nagkamali rin ako dito. Nalubog din ako dito. Noon. Yes. Meron tayong bisita. Ayun. Excuse me. Titingnan niyo sa sakyan. Ayan. Si Todd, yung aming isang mekaniko dito. Ayan. Check lang niya yung sasakyan. Tingnan natin. Yeah. Sandali lang. Sige. Okay. At papakita ko muna itong sasakyan sa kanila habang inaayos. Ida-drive na niya. The driver inspection din kasi. Okay. So, nasa So, baba. inspection. Oo.
So after mo kuyang gawin, i-inspect po, nila? Kasi depende sa process nila dito sa Go-Auto. Okay. So, it's either minsan nauuna ang inspection bago namin i-detail o lagyan ng film. Kasi ang Ng film. paglalagay ng film, depende yan kung request ng finance or ng sales, that's the time lalagyan ko ng film. Okay. Pero kung wala naman, detail lang ang Oo. yung total detail. Hindi naman pwede kasi bebenta natin sa Yun na nga sa mga eh. client natin ng madumi, di ba? Tapos ikaw dito kuya, one man Oo, job, one man no? lang ako. So, all you have to do is, pag ganitong bagay, ma-manage mo lang siya mag-isa. Mm-mm. Tapos, syempre, mag-i-invest ka rin sa gamit. Hindi naman pwede Yun hindi talaga, ka no? mag-i-invest. Lalo na, sa ginagawa kong to, nag-i-invest ako sa ilaw. Mm-mm. Oh, yun no. Oh, Yung ba yung mga ilaw mo? Ayan. Meron din ako nitong mga headlamp, may Oo. necklight. Yun nga. Meron akong... Eto, sarili mo ng gastos to kuya. Sarili kong gastos. Okay. Oo. Depende kasi siyempre, hindi naman ako pwede magsabi ng ano dahil Totoo. may mga mura kasing klase. Mm-mm. Di ba? Nasa sa iyo kung gusto mo yung mura. Yeah. Pero kasi ako, mas gusto ko yung, Quality. pricey siya, pero gagamitin mo siya in the next 5 years. So kung titignan mo, pawi mo yan in the next 5 years. Para pang matagalan siya. O, pangmatagal. Diba? Kasi Oo. ako, never akong gumamit ng ng yung mumurahing gamit sa kasi nga, ang sa akin, gusto ko, pag ginamit ko, pangmatagalan. Totoo yun. Kasi kahit naman tayo, di ba? Kahit din kayo, pag gusto nyo gumamit ng mura, sure ball yan, mura niya kalalabas at gamit nyo. Ayan. Anyway, yun nga lang, ang sa akin lang, ang realidad ng buhay, jumble na to, bahala ka na boss kung paano mo i-edit yun. Yes. Pero, Hindi ko to ine-edit, boss. ang Diretso masasabi ko yan. lang, sa buhay abroad o buhay Canada, huwag natin paanihin yung buhay na dito kasi lahat tayo may utang Totoo. Pero nasa iyo kung paano mo may imamanage yan sa buhay mo. Ayan. O di ba? Kasi ang isang pagkakamali na nakikita ko, hindi lang ng Pinoy na lahat ng tao dito lalo na pag pinaganda nila yung credit nila, binibigyan sila ng bangko ng line of credit, di ba? Oo. Ang akala kasi ng iba, pera na nila yun. Hindi natin pera yun. Mm-mm. Pribileyo lang yun na binibigay ng bangko na anytime pwede natin kunin. Yun nga. Pero babayaran pa rin natin yun. Doon tayo nababaon. Pero then again, ang titingnan nyo, ang buhay dito, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyong maging maganda buhay nyo dito, di mabuhay lang kayo simple. Parang ganito lang kasimple. Kung sumweldo ka ng 1,000 piso, alaga na kumain ka araw-araw sa Jollibee. Di ba? Yes. Tabi mo lang ng konti, magtabi ka. Pero kung bibirayin mo ng araw-araw ang Jollibee mo, yung 1,000 mo kulang. Ano pa ba? That's good. Wala nang iba. Oo. Salamat sa ano mo. Oh, thank you din. Thank you, Kuya Phil, sa pag-share mo ng iyong life story, ng iyong mga advice sa ating mga kababayan na nandito sa sayang. Oo. I maybe get na paano ba sabihin? I maybe interpreted na suplado mayabang. Kasi hindi ako nakikipagkaibigan basta-basta Ayun. Solo ako most of the time. Parang tawag dyan, Introvert. Oo. Parehas tayo, Kuya Phil. Oo. Pero sa akin kasi, humor ko na lang to Bobo na nga ako, sasama pa ako sa bobo. Mas lalo ako naging bobo. Totoo. Di ba? Kaya di mas mabuti pa, mag-solo ka na lang. Baka sakali may matutunan ka pa sa mga naiisip mo sa buhay. Ayan. Yun lang. Okay, sir. Ayos. Maraming salamat. Sige, salamat. At ano bang masasabi mo sa mga kababayan natin na nag-aspire naman? Gusto makapunta dito sa Canada. Siyempre, nanonood sila ng mga videos ng mga tao na nandito na sa Canada. Ito lang, simple lang. Huwag kayo maniwala sa mga sabi-sabi basta-basta. Magtanong kayo sa mga taong mismo nandito na sa Canada. Pero kung yung mga too good to be true, yan ang tandaan ninyo hindi totoo yan. Yes. Okay? Oo. At saka walang instant sa buhay ngayon. Actually, kahit dati, walang instant. Okay? Ang instant, noodles lang yan. Yun. Okay? Okay, so hanggang dyan lang muna for today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, give it a thumbs up. And as always, more Hindi mo tips. sinabi, nakaporma pala.
Ay, oo nga. Sige, Biro lang sige. yun, nasa trabaho kami. Okay, okay. Nasa trabaho kasi kami. Binigla ako siya. Kasi ako, pag nag-interview ako ng mga kababayan natin, wala mga script yan. Oo naman. Diretso na Oo, interview kasi para nasa- talagang real life. Real life. Oo naman, of course. Ayun. Diba? So, ano, mga kababayan. Okay. Until Bye-bye. next time. Salamat. Bye-bye.